Habang naglalakad papasok ang leader ng mga bandido, ay tinitigan ito ni Qian at nagsalita siya sa kanyang. Isip si Guang Hayochang ay nagsimula sa pinakaibaba. Bilang isang mababang mandirigma at umangat ang kanyang ranggo at pinamonoan ang 500 na sundalo ngunit yun na ang kanyang limitation sa pag-angat ng ranggo dahil hindi siya galing sa kilalang pamilya at wala ring sumusuporta sa kanyang malakas at maimpluwensya na tao ngunit nang lumaki siyang mandirigma ay naiwan siya mag-isa at nagtrabaho rin siya ng maraming beses sa escort establishment ngunit walang nagpaalaga ng kanyang abilidad dahil ang iba ay ginagamit ang impluwensya para sa kanilang pansariling kagustuhan at makikita natin ang ulo ng lalaki na tumakbo kanina at nagutos para sunugin ang karwahe at sabi pa ni Qian sa kanyang isip dahil wala na siyang ibang pagpipilian ay naging isa siyang bandido ang lugar kung saan pwede kang punta sa tuktok kung sapat ka na malakas at habang tinitignan ni Qian si Guang Hayochang ay sa isip ni Qian ang lugar na ito ay makikita mo ang lahat nang walang kasinungalingan at sabi pa ni Qian sa pagitan naming dalawa ay nakadepende lamang kung sino ang mas malakas sa amin binati naman ng mga bandido si Guang Hayochang sa kanyang pagbabalik at sa isip ni Qian. Kung meron pa daw bang dangal ng isang mandirigma si Guang Hayochang dahil sa kanyang naranasan na pagiging hindi patas mula pagkabata at tinanong naman ng lalaki. Si Guang Hayochang ay maraming dugo sa damit at kung may sugat ba ito sumagot naman si Guang Hayochang. Na possible ba yon na hindi niya ngang magseryoso? Para patumbahin ang ilang escort warrior sabi pa ng lalaki ngunit hindi lang unti ang mga mandirigmang. Iyon dahil 10 sila sa susunod dapat magsama ka ng alagad bakit mo pala dala-dala ang ulong iyan ibinagsak. Naman ni Guang Hayochang ang kanyang mga sandata at makikita rin natin ang mga dugo dito ng kanyang mga nakalaban at umupo na ito at tinanong niya kung sino ang mga taong yan at sinagot naman ito ng lalaki na sila ang mga taga-bitbit tinitigan lang ito ni Guang Hayochang at itinapon nito ang ulo ng kamasahan nila. Sa harapan nila Qian at nagulat naman ang mabigla naman sila sa kanilang nakita at habang si Qian ay hindi nagpapakita ng kahinaan ngunit nang makita niya na sa malapitan ng ulo ng lalaki ang kanyang muka ay nagbago ang reaksyon niya at sabi ni Guang Hayochang na isabit ang ulo ng lalaki sa poste sa pasukan ng bundok sa labas at sabi ng lalaki nakikita ko na ginagawa mo itong halimbawa sa kanila kung susubukan. Manilang lukuhin siya sabi naman ni Guang Hayochang. Na ganoon nga ang kanyang intensyon ngunit ginawa niya ito na parang wala lang dahil madami pa akong ulo na puputulan dito nagulat naman sila Qian ag sinabi. Paniguang Hayochang na nahirapan siyang pumili kung sino ang puputulan niya ng ulo ang mukha naman ni Qian ay hindi mapinta dahil sa kanyang mga narinig kinakaban. Naman ang mga kasamahan ni Qian baka sila na rin ang sunod na putulan ng ulo at sabi pa ni Guang Hayochang. Ngunit madami ditong bihag inutos ko naman sa inyo na patayin ang lahat sa kanila at walang aitit ira sumagot. Naman ang lalalkay na sinabi ng lalaking ito na bigyan sila ng awa at paalisan ng buhay at may 4 daw na rason kung bakit natin silang buhayin nagkaroon ako ng interes sa mga sinabi nila kaya akala ko gusto mong marinig ang sasabihin niya sinabi naman ni Guang Hayochang. Ganoon ba mukhang isa talaga siyang interesanteng tao? At sabi pa ng lalaki dahil nakumbansi ako ng mga tao. Naidala sila pabalik sila reto at napatawa naman si Guang Hayochang at sinabi nito na salamat sa iyong mga sinabi at bigla naman naging seryoso ang mukha ni Guang Hayochang sinabihan nito si Qian na sabihin nito ang 4 na rason kung bakit niya silang bigyan ng awa kung meron man walang kwenta ang lalabas sa iyong bunganga ay agad ko yan dudurugin at habang sinasabi niya ito ay nagpapakawala siya ng kanyang aura aalala naman ang kasamahan niya kay Qian dahil baka matulad din siya sa lalaki na pinutulan ng ulo at tinanong ni Guang Hayochang kung ano ang unang rason at nagsalita na si Qian ang unang rason ay kahit patayin niyo kami. Wala naman kayong mapapala ngunit mawawala lang sa inyo. Ang lahat at sinabi ni Guang Hayochang ngunit kayo lang naman ang walang mapapala ang paghahatid ng mensahe. At malakas sa mundo at kung sino man ang titingin sa kanila. Nang mababa ay mamamatay yan ang aming nakukuha at sabi.
Naman ni Qian kung yan ay isang warning ay nakakatakot. Naman at baka wala nang pupunta sa Mount Aso nagulat. Naman ang dalawa sa sinabi ni Qian at sabi pa ni Qian. Ang Jinsan Establishment Bay ang gumawa ng kasunduan. Nababayad sila sa pagdaan nila sa Mount Aso ngunit. Kung sasabihin ng Jinsan Establishment ang mga kasinungalingan. Para Sir On ang Mount Aso ang usaping ito ay kakalat. Sa mundo sabi naman ni Guang Hayochang anong usap. Usapan sabi naman ni Qian na kahit na bayaran nila. Ang passage fees ay kinukuha peren ng mga masasamang. Bandido ang mga dala-dala nila at king malaman din nila. Pinatay nila ang lahat sa isang grupo at walang tinira. Sinabi naman ni Guang Hayochang anong klaseng alingaw-ngaw. Yan sabi la ni Qian kahit nakasinungalingan yun ay. Ang Jinsan Establishment ay mananatili peren ang kanilang kredibilidad at nagulat naman si Guang Hayochang at sabi pa ni Qian habang ang mga bandido sa Mount Aso ay pinuprotektahan nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng bundok na ito ang Jinsan Establishment ay naglalakbag sa iba't ibang parte ng kontinente kaya kung ang mga alingaw-ngaw ay kaya nilang pakalatin kahit gaano pa ninyo na itanggi ito ang mga alingaw-ngaw ay kakalat peren at tinanong naman ni Guang Hayochang kung ano ang mangyayari kung bibigyan nila ng awa at bubuhayin nila sila. Qian sinagot naman ito ni Qian. Sasabihin nila ang katotohanan na ang escort leader ng grupong ito ay sinira ang kasunduan ng bawat isa. At baka sisira pa ito sa reputation ng Jinsan Establishment. At baka magbigay pa sila ng peace offering dahil dito. At hihingi ng tawad at nagkaroon naman ng unting katahimikan. At nagsalita si Guang Hayochang ano naman ang ikalawang rason at sinagot naman ito ni Qian na bingyan na sila nila ng mga benepisyo at sabi naman ng lalaki na inapola nila ang apoy sa karwahe kung saan nakalagay ang mga mahahalagang bagay. Sabi naman ni Guang Hayochang ano. Inapola nila ang apoy. Sabi pa ng lalaki na ang leader ng escort warrior ay ang dahilan ng pagsunog ng karwahe. At ang grupo naman ni Qian ang umapola nito at sinabi pa ni Guang Hayochang kahit na ang mga kasamahan naman natin ay kaya yung apolahin at sabi naman ni Qian na tama ka ngunit ang ikatlong karwahe ay nandito ang lahat ng mga mamahaling mga item kung hindi samin ay kahit kaunting oras lang ang nasayang ang nasa loob ng karwaheng yun ay magiging abo at sabi naman ni Guang Hayochang na napagaling ni Qian magsalita seryoso lang naman ang muka ni Qian at sabi naman ni Guang Hayochang ngayon ano naman ang ikatlong rason at sabi ni Qian bago niya sabihin ang ikatlong tanong pwede daw ba niyang tanungin na kung pinangarap daw ba ni Guang Hayochang na umakyat sa pinakatuktok ng ika-18 na tinatawag na Green Forest. At nagulat naman si Guang Hayochang at pati na rin ang mga bandido dahil ano daw bang kabasurahan ang sinasabi ni Qian habang pinapalabas ni Guang Hayochang. Ang kanyang aura ay sinabi nito kung ang tinanong daw ba ni Qian na kung inisip niya maging Cardinal Chief ng Green Forest. Sumang-ayon naman si Qian at hinampas ni Guang Hayochang ang kanyang kamay at makikita natin na nagkaroon ng bitik kung saan niya hinampas ang kanyang kamay at sabi pa nito ngayon ay may nasabi ka na magiging dahilan ng pagkadurog ng iyong bunganga at sabi pa nito ang Green Forest Cardinal Chief ay ang kanyang amang sinumpaan kaya kung sino man ang nasa tabi nito ay tinuturi niyang kapatid ngunit tinanong muna kong inisip ko na gusto kong maging Cardinal Chief ng Green Forest kaya ang ibig sabihin nun ay para ko naring Trinidor ang aking sariling ama at sabi naman ni Qian na kung maganda daw ba ang simoy ng hangin sa labas at sinabi naman ni Guang Hayochang amang ibig sabihin mo ba ay gusto mo maglakad kasama ako sa labas at sabi naman ng lalaki na makipaglakad siya kasama ni Qian dahil ang hangin mga yon ay nakakapanibago. Tumayo naman si Guang Hayochang at sinabi nito na maglakad na sila ni Qian dahil mukhang mapapalitan agad ang ulo sa poste sa labas. Seryoso lang naman si Qian.